Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Paulo Luis A. Escos, isang mag-aaral sa Pan Pacifico University, North Philippines. At ako po ay isang Bachelor of Science in Information Technology, third year. At sa araw na ito ay aking ibabahagi at ipapaliwanag ang isang napakagandang thesis na tumatalakay sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ako. Sabi sa unang linya, ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay ang buhay ko mismo ay isang regalo. Hindi ko pinili na ipanganak, ngunit narito ako ngayon. At bilang buhay na nilalang, tayo ay may responsibilidad, akong pahalagahan at isa katuparan ng biyayang ito. Ang pagiging ako naman ay hindi lang basta pag-iral o pagkakaroon ng pangalan. Ito ay ang pagtuklas at magpakatotoo sa kung sino ako bilang tao. Parang isang binhi, may potential, may kakayanan, ngunit kailangang alagaan upang lumago. Bilang isang estudyante, minsan gusto kong gayahin ng iba kung paano sila magsalita, manamit o maging sikat. Pero habang ginagawa ko yun, parang unti-unting nawawala ang tunay kong sarili. Napagtanto ko na ang pagiging ako ay isang biyaya na dapat kong tanggapin at isa katuparan sa sarili kong paraan. Hindi sapat na sabihin ako ito, kundi dapat may kasamang gawa, pagpupunyagi at pagpapakatotoo. Sa ganitong paraan ay nagiging buhay at totoo ang biyayang tinanggap ko mula sa Diyos at sa mundo. Ang natatangang pagmemeron naman ay, ang sabi pa sa thesis, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Ang salitang pagmemeron ay tumutukoy sa pag-iral o pagkakaroon ng sarili. Parang ibig sabihin niya is walang ibang katulad ko sa buong mundo. Minsan, nakakalimutan nating lahat, tayo ay natatangi. Dahil sa social media, madali tayong may compare o may kumpara sa iba. Sa itsura, sa galing, sa tagumpay, minsan naiisip ko rin bakit siya mas magaling sa akin. O bakit ako hindi sapat. Pero kapag naalala ko ang linyang ito, napagtanto kong ang aking pag-iral ay may layunin at may kakaiba akong ambag sa mundo na hindi kayang gayahin ng iba. Kahit pareho kami ng kurso o pangarap, iba pa rin ako dahil iba ang pinanggalingan ko at iba ang karanasan ko at iba din ang paraan ko ng pangarap sa buhay. Ang pagkakaibang ito ang bumubuo sa aking pagmemeron at sa iba. Dito ko natutuklasan ang sarili kong bukasyon, ang tawag ng buhay sa akin. At dito ko rin nakikita na ang pagkakaiba hindi hadlang sa tagumpay, kundi bahagi ng kagandahan ng pagiging ako. Sinasabi rin sa pahayag, hindi nagiging ako kapag wala ako inaako. Ang pag-ako ay mula sa salitang ako na nangangahulugang tanggapin at panindigan. Hindi ako magiging ganap na ako kung hindi ko aakuin ang aking mga desisyon, mga pagkakamali at ang aking mga pangarap. Kapag ginagaya ko lang ang iba, nawawala ang pagkakataon ko makilala ang tunay kong sarili.
Like for example, kung pipiliin ko ang isang landas dahil iyan ang gusto ng iba, hindi ko mararanasan ang saya ng pagpipiling mula sa puso. Pero kung ako naman mismo ang magdedesisyon kahit mahirap, mararamdaman ko ang kalayaan at katotohanang ako ang nagpasya para sa sarili ko. Ang pag-ako ay hindi madali. Kasama rito ang pagtanggap sa pagkakamali at pagtayo muli sa pagkadapa at ang patuloy na pagharap sa mga hamon. Ngunit sa bawat pag-ako, unti-unti kong nabubuo ang aking sarili. Dito ko nauunawa na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagiging totoo sa sarili. Ang pag-ako naman ay tanda ng pagmamahal sa sarili dahil hindi sa pagkakamasarili, kundi dahil alam ko may halaga ako at may direksyon ang bawat desisyon na ginagawa ko. Ang ugnayan, karanasan at pagpili. Ayon sa nakabatay, ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa aking sarili. Sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan, kakaibat ang aking walang hanggang pagkakahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Dito, ipinapakita ang pagkatao ay hindi nabubuo ng mag-isa. Ang pagiging ako ay bunga rin ng aking ugnayan sa ibang tao, sa pamilya, at sa mga kaibigan, sa mga guro, at sa Diyos. Ang mga karanasan ko, mabuti man o masakit, ay mga aral na nagbibigay hugis sa kung sino ako ngayon. Sa bawat pakikisalamuha ko, natuto akong unawain, magmahal at pumili ng tama. Halimbawa, like nung minsan ay bumagsak ako sa isang subject. Sobrang lungkot ko. Pero dahil dun, natutunan kong humingi ng tulong, magtiwala sa sarili at magsikap ng mas mabuti. Ang karanasang iyon ay isa sa mga dahilan kung bakit mas matatag ako ngayon. Ang pagiging ako ay hindi hiwalay sa iba. Ang mga taong nakapaligid sa akin ang tumutulong upang makilala ko ang aking sarili. Sa bawat ugnayan, mas natutuklasan ko kung ano talaga ang mas mahalaga sa akin at sa buhay ko. At tulad ng sabi sa huling linya, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Totoo naman yun, ang buhay ay puno ng liko at kabiguan, pagsubok, pero sa bawat hakbang natin, mas malinaw sa akin kung sino at kung saan ako patungo sa pangwakas. Sa kabuuan naman, ang pahayag na ito ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang aral. Una, ang buhay ay biyaya. Dapat itong tanggapin at isakatuparan natin at i-cherish natin ang ating mga buhay. Pangalawa, ako ay natatangi. Kaya dapat kong palagahan ang sarili kong kakayahan, karanasan at paraan ng pamumuhay. And yung pangatlo, ang tunay na ako ay nabubuo sa pag-ako
sa pagpili at sa pakikipag-ugnay sa iba. Ang pak ang ano, ang pagiging ako ay hindi siya lagi mali. Minsan malabo, minsan masakit, pero laging makabuluhan. Tulad ng sabi sa huli, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Kaya sa bawat araw na dumarating sa atin, sinisikap kong tanggapin at ipamuhay ang biyayang ito na binigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sa dulo, ang tunay na katuparan ay hindi nakukuha sa panggagaya kundi sa katapatan ng ating sarili. At ang gusto ko lang idagdag, yung sa una, ang buhay ay biyaya. Dapat natin itong tinatanggap at isinasa katuparan. Like, dapat maging thankful tayo sa ating buhay at chine-cherish natin ito. At yung sa pangalawa ay dapat nating pinapahalagan ang ating sarili dahil sa ating kakayanan, karanasan at paraan ng pamumuhay. Dahil iba-iba tayo ng pamumuhay, ganun. At madami tayong mga pagkakaiba sa bawat tao. And yun sa pagiging ako ay hindi lamang madali. Like, minsan malabo, minsan masakit. Pero laging makabuluhan tulad ng sabi sa huli. Ayun lamang po. Maraming salamat po.